Mga kababayan, umpisahan agad natin itong patungkol kay Orly Gutesa, mga kababayan, na eto na nga, bumaliktad na. Patay si Marcoleta, patay si Mike Defensor, patay si Sara. Hello po, JL Diming, and kay Ma'am, sino to? Rosemary Calipon, kay Ma'am Nini TV. Hello po sa iyo dyan. No? Ito, daming vlog dito. Sige, puntahan nga natin mga kababayan. Bumaliktad na daw si Orly Gutesa at nag-recant na, binawi lahat ng kanyang mga sinasabi at di umano mga kababayan. Patay tayo dyan. Bumaliktad na. Eto, pakinggan. May ads lang po mga kababayan. Nako po, Ma'am Christine ko. Ayan. Bukod sa tatlong dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Patay. So, paano yan? Mamilalar ko na kay Ma'am Christine ko, hello po. So, paano yan? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung hindi nyo man tatanungin, sasabihin ko na lang, wala na kasing pinanser. Yung pangakong scholar, yung pangakong scholarship, pinangakuan man daw di umano ng scholarship yung anak. Sabi ni Gutesa, pinangakuan kasi ako ni Senador Marcoleta, ay ni Mike Defensor ng scholarship. Wala naman kasi pinanser. Nako, tapos itong kabila, mga kababayan, itong mga ibang Marines, di umano yung mga Maleta Boys, ang sabi 20 million, 25 million daw ang offer. Tapos nung tanungin mo, sinong nag-offer? Hindi masasabi. Ayan na naman tayo eh. Siguro nakatanggap ng malaki-laki itong mga Maleta Boys kay Baligod. Kaya hindi pa bumaliktad. 'Di ba? Nako, Diyos mio Marimar. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ako'y nanawagan na sa mga OFW na DDS. Tigilan nyo po yung pagpapadala nyo ng pera para pampiyansa dyan sa mga 18 Maleta Boys. Una, kaya lumalakas yung loob nila na magsabi ng kasinungalingan eh. Kasi kapag nakasuhan, tinutulungan ninyo makapiyansa. 'Di ba? Kasalanan nyo din yan eh. Binibigyan nyo ng pera pampiyansa eh. Alam nyo, sa totoo lang, kawawa kayo. Real talk. Isipin ninyong mabuti mga DDS na OFW na nagdo-donate para pampiyansa dyan sa Maleta Boys. Kapag nakasuhan. Kung talagang totoo ang kanilang sinasabi, bakit hindi nila i-file yan sa korte? Bakit sa social media sila magngangal-ngal? Unang-una, nandyan ang korte. Pangalawa, tinutulungan sila ng ombudsman. Bakit sa social media pa rin sila magdadakdak? Continue. Gutesa, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing. Nako! Pinangalanan. Si Rodante Marcoleta, si Mike Defensor, ang nasa likod ng pagharap di umano ni Orly Gutesa. Ayon kay Orly Gutesa, si Rodante, Senador Rodante Marcoleta at Mike Defensor ang nasa likod. Ayon kay Mil Chanco. Pasok! Kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Nako! Si Maki Pulido. Nako! Ayon kay Mil Chanco sa balita sa
GMA News. Inalok daw, di umano, ng scholarship si Gutesa para sa kanyang mga anak. Naku, pasok, Maki Pulido. Exclusive! Unang lumabas sa publiko si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Guteza na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Nako, ihinarap ni Marcoleta na inilapit ni Mike Defensor. Ngayon, mga kababayan, si Mike Defensor may hawak na witness si Gutesa. Kung naalala nyo, si Mike Defensor noon, may hawak din peking witness. Hala, gawain na pala talaga niya. Kung naaalala ninyo, may hawak na peking witness si Mike Defensor noon. Ayan o. Mike, Defensor. Tignan nyo ha. Fake witness. Hala, Diyos ko, laban kay. Kanino ba yon? Ayan o. Mga kababayan, may fake witness eh. Mike Defensor. Noon. Ang mga peking hello mga kababayan. Kung naalala ninyo mga kababayan. Mike Defensor, Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikaya sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mike Defensor again? Ador Mawanay 2.0? Diba? O, kumusta naman si Ador? Ador 2.0, mga kababayan. Dalawang whistleblower, isa ng 2001 at isa na yung 2025. They have one thing in common. Pareho silang pakawala ni Mike Defensor. Ang tanong, kano? Natatandaan niyo pa ba si Ador Mabanay? Noong 2001, gumawa ito ng kwento na mayroon daw milyones si Senator Ping Lacson sa foreign bank accounts. Whistleblower daw siya, pero sa huli, wala namang ebidensya at bumaligtad. Noong 2020, si Ador Mabanay na ang tunay na pangalan ay Antonio Marquez, arestado pa dahil sa kasong estapa. Sinungaling na, estapador pa. Ngayon namang 2025 may bagong whistleblower. Itong si Orly Gutesa. Umarap sa Senate Blue Ribbon Committee at tumistigo sa umano'y mga maleta na puno ng pera na idineliver umano sa bahay ni Congressman Romualdez. Pero ang testimonya scripted. Bago ibaba ang nasabing basura, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. putol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Hindi ko makita na putol na siya. Kumisita ang kabuhayan ng dalawang witness, courtesy of Mike Defensor. Yung style nila noon, inuulit lang ngayon. Paninira lang para manggulo. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Aray ko. Dalawang whistleblower, isa ng 2001 at isa na yung 2025. They have one Alam niyo na, si Ador Mawanay. Continue. Maki Pulido, nakatotok, 24 oras. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit Narinig nyo, ganun din si Ador Mawanay. Bumaliktad at umatras din. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no.
Putang ina ka, Mike Defensor. Gasayang ka lang ng pera. Tangina mo kung pinimigay mo sa akin, bili ko sports car yan. Hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Oh, di ba? Sa may Japanese restaurant malapit sa Senado. Eh di doon to sa ano, harap nung dating may sangyupan sa may malapit sa ang pangalan niyang kainan mga kababayan? Yung malapit sa Sofitel. May kainan dyan eh. Oo, malapit sa Senado na Japanese restaurant, yung may mga anda-anda na, tapos dati kaharap niyan dagat, ngayon tinambakan na. Oo, dyan ako kumakain lagi. Dyan kami unang nag-meeting, mga kababayan, na bago pa tumakbo si PBBM pagka-president. Oo, wala pa mga vlogger si PBBM noon. Ang kasama ko noon, si, correct me if I'm wrong, nandyan si ano yung laging nagko-comment sa akin. Yung asawa niya, General. Oo, kasama ko yan. Nandyan ka ba, ma'am, nanood? Di ba nung nag-meeting tayo, kasama natin si Doktora, tapos si Ate Shawi. Oy, Ate Shawi DDS ka ngayon. Oo, si Ate Shawi, DDS yan. Oo, dating secretary ni BBM yan. Oo, doon sa headquarter. Oo, sino ba yung kasama ko noon? Andiyan si ano, yung asawa niya, General. Ma'am RBP, hello po. Oo, diyan kami kumakain malapit sa may ano, basta masarap na kainan yan. Oo, mga Japanese, may mga king crab nga dyan. Tapos, actually, sa Instagram ko, dyan ako nag-aano-ano. Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. Yung kinainan ni Gutesa, ito po yan. Yung sinabi niyang Japanese restaurant na malapit sa Senado. Mga kababayan. Wait lang Oo, Ma'am Christine ko, yung sa seaside. Oo, sa seaside yan. Oo, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, alam ko seaside yan eh. Oo, ito yun. Oo, wait lang tignan nyo, na ano tuloy ako, na dighay. Oo, may video ako niyan naikot-ikot ako doon sa seaside. Oo, kumakain ako doon, masarap. Kasama ko nga yan sila yung ano ng Aldab. Oo, kasama ko dati. Siguro nabura ko na. Wala na nga, nabura ko na. Pero alam ko sa seaside yan eh. Oo, yun mga kababayan, basta yun na yun. Continue, Maki Pulido. Marcoleta ang draft na tinipe ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang pinabit na yun. Sabi ni former Congressman Mike, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik niya eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza, pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontak. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Kita nyo mga kababayan, ako, ito talaga, hindi na to mga kababayan, hindi na to script kasi si Gutesa mismo nagsalita hindi na scripted yan. Oo, alam na niya wala nang napuputol na paragraph At take note mga kababayan, si Orly Gutesa, nung bata-bata, kahawig niya, alam nyo yung jowa ni Cherry White na maraming tattoo, yung macho dancer, yung dinala ni Kate Talents na nag-Spider-Man. Nakita nyo yon yung yung nagpagawa ng ilong. Mukha nyo, di ba?
Oh, di ba? Jang Angeles or G Angeles. Yung jowa ni Cherry White, yung macho dancer na maraming tato. Tapos, kinuha ni Kitalins, pinasayaw niya dun kay Ena. Hindi Sabi niya. ni Congressman Ah, Mike, kamukha. basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Oh. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. Mm. At nang matapos yung basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Santico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Patay. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na, basahin mo lang ang mga, basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Munggo ako dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-practice ng as educational scholar si former Congressman Mike Dipinso. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Penson. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Oh, di ba? Pagkatapos ng hearing, hindi na daw siya kinontak ni Mike Dipensor at ni Mark Coleta. Sabi ni Maki Pulido yan na hindi nanggaling sa akin. At ngayon mga kababayan, inantay ko si Amy. Hinihintay ko si Amy Marcos na sabihin, hala, sabi ko na, talagang babaliktad na siya. Kasi, na tinatsako talaga nila. Oo. Pinangakuan yan. Binayaran talaga yan. Tinatakot yung mga anak, yung mga pera. Binabayaran talaga. Talagang may pananagutan kung may anomalya man. Mga kababayan, inaantay ko talaga si Amy Marcos. Ayun ang sabi ni Amy Marcos, mga kababayan, na bumaliktad talaga. Bumaliktad si Gutesa kasi pinangakuan, tinatakot yan. Dalawang whistleblower, isa na... Bata pa lamang kami ni Bongbong. Kung ambisyoso kayo para sa... Bakit nagpalit ng leader? Napakahi. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Napakahirap. Kung totoo nga na bumaliktad na ang isang Joel Villanueva, Hindi lang fake news, kundi pati poot daw ay naghahasik din si Senator Roga. Sa kuntudo. Pwede bang panoorin natin? Kuntudo. Kasi alam mo yung Tuluyan kapapano. People who were delivering money, did you really deliver in that address? Did you deliver in another address? Once they have that, it's finished. I don't think it would take rocket science to establish these facts or Ano na? Paano na yan ngayon? Delivering money. yes, good morning. Ah, Hang.
Ayan, Ano? sarap ng chili garlic. Winner! Alanghang! Chili garlic nga eh. Ayan, nagbabalik na naman tayo sa ating espesyal na episode. Sinusubukan yata ninyo talaga ako, no? Ito ang grilled balut ngayon with different flavors. Korean. Nako, Aimee, huwag kang kumain ng balot. Oo, baka magkaroon ka ng uso niyan. Papantay na yan sa baba mo. Inantay ko talaga mga kababayan yung sinabi ni Aimee na hala, wala na, bali-balita ko, talagang may babaliktad dahil tinatakot yung asawa, yung anak. Ah, naku po mga kababayan, Diyos ko. Ay, nako, mga kababayan. Oo, Aimee Marcos, bumaliktad. Nako, sinabi na ni... So magre-recount na yung Marine. Ah, Yun daw ang paputokin, pasabot. Diba? At saka, yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh. You have information na hindi po darating si Congressman. Bago ata isip, nahiya din sa sarili. Nagtagong isip, hindi na aatin ang information nito. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Niloloko na tayo ng lubus-lubusan. harap-harapan, tanga. Thank you, ma'am. Yeah, but that's the original plan, but that's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recount ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil premature, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Eh, alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ang sigutesa lang ba or may iba pang witness na magre-recount? Sorry? Intention po ba natin yung pagsangka doon sa mga... Eh, syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Ma'am, to clarify, si Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, na umpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Ang clarify, ano na, ang parang- na tinakot ay kay Gutesa, kay Corey Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya. Ha? Si Gutesa nakita na. Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo. Tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan, nalalaman ang katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Actually, nasa likod ng pala siya. Sorry? Nasa likod ng pala na. Oo naman. Sino? Sino ba? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. So magre-recount na yung Marine. So, sa totoo lang mga kababayan, nag-warning na si Aimee niyan na magre-recant daw si Gutesa, yung mga Marines. Pero wala siyang sinabi kung sino yung nananakot at sino yung nasa likod. Ngayon mga kababayan, kung alam ni Aimee yan, kaya pala hindi na siya pinapansin ni Sara. Kung naalala ninyo, mga kababayan, nagpatawag
Nang tinatawag nilang blue ribbon sa Mandaluyong si Mike Defensor, hindi pinapapasok si Amy, di ba? Di ba? Kung naalala ninyo, hindi pinapapasok si Amy doon sa Mandaluyong dahil alam ni Amy, Diyos ko naman, pinsan nga daw niya eh. Alam nyo na, mga kababayan. Oh, sa mga nagtatanong, bakit si Amy hindi nakasama ni Sarah? Traitor nga ni. Imagine ninyong mabuti Malayo, November 22, 2025 sinabi ni Amy yan. August 2026 ngayon. So ilang buwang nakalipas. Halos mag-isang taon na. So advance si Amy kasi alam ni Amy yan. May contact si Amy dyan. Kaya kung naalala ninyo, kung si Amy kaya niyang traidorin ang kapatid niya at pinsan niya, how much more pa si Sarah? Isip-isip, mga DDS. Kung ako sa inyo, wag na kayo magtiwala kay Amy. Kung kaya niyang traidorin si PBBM at yung pinsan niyang si Martin, paano pa si Sarah?